Ang napakatinding bakbakan sa loob ng Black Whale, specifically sa higher ranking prince, kay Prince Benjamin, Prince Camilla at Prince Serednik, na kung saan ginawa ng paraan ni Benjamin kung paano i-eliminate ang dalawa ni Camilla at ni Serednik, at ang pinaplano naman ni Serednik na pekein ang kanyang pagkamatay, surely sa pamamagitan ng kanyang nen na parallel universe. Along with it guys, magagawa ng paraan din ni Camilla ang pagsugod ni Benjamin, pero may kakaibang plano din si Benjamin para i-counter ang counteractive nen ability ni Camilla. Kasama na dito ang curse na almost on the same level ng curse na inilagay ni Beyond sa kanyang mga anak. Ginamit na rin ng isa sa mga untouchables ang curse na yon kay Prince Benjamin. Kaya ngayon guys, nagpatong-patong na ang napakaraming curse kay Benjamin. Ang curse ni Beyond na nakalagay dito kay Furikov, ang curse na inilagay ng untouchables sa kanya, ang personal assassins nitong si Camilla, at ang TSK-17, ang kanilang sariling biological weapon. Ang lahat ng yan at marami pang iba tatalakayin natin dito sa ating full chapter review ng Hunter x Hunter Chapter 416. Kaya naman siguraduhin nyo ng nakalike, nakasubscribe at na-ring nyo ng bell button. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Sa pagsisimula ng chapter guys, ipinatupad na nga ang special martial law sa loob ng Black Whale at exactly 2:15 PM. At dito guys, lahat ng hindi susunod sa sasabihin ng Royal Army, lahat ng gagalaw nang hindi naman binibigyan ng permiso ng Royal Army ay pwede nilang patayin on site. Which means, hindi ka lang sumunod pag pinaupo ka, pag pinatayo, pag sinabing huwag kang gumalaw, pwede ka na nilang patayin. Nag-cause ito ng panic sa lahat ng civilians pero wala pa rin silang magawa. Ngayon guys, ang grupo nitong si Benjamin na binubuo nitong sila Furikov at ng isa pa niyang bodyguard, itong dalawang tong kasama niya para i-raid at sugudin ang quarters ni Camilla at ang quarters nitong si Serednik. Ang una nilang sinugod, itong si Camilla. May mga nakabantay na bodyguard sa pintuan ng quarters nito na at first ayaw mag-comply na pagbuksan sila ng pinto para pasukin nilang quarters ni Camilla. Kaya pinagbantaan nito ni Benjamin. Nahanda and ready daw ba sila na mag-engage sa isang open fire kahit na alam nila na nakapatupad ng special martial law, which means sila pang malulugi dito. Wala silang choice, hinayaan nilang makapasok itong sila Benjamin. At siya nga pala guys, itong si Benjamin may natitira na lang siyang 10 hours dito. Ang katotohanan niyan, 12 hours pa talaga bago siya mamatay. Pero ang final 2 hours na infection or duration after mong ma-infect ng TSK-17, hindi ka na makakagalaw. Yung last 2 hours na yon, comatose ka na hanggang mamatay ka. Which means, habang kaya pa niyang gumalaw, may natitira pa siyang 10 hours, kailangan niyang kumpletuhin ang kanyang goal. Kailangan niyang mapatay si Serednik at itong si Camilla. Sa pagpasok pa lang nitong si Benjamin sa loob ng quarters ni Camilla, tama nga ang kanyang prediction na currently, nag-undergo si Camilla ng foot and body massage. At dahil dito, walang pakialam itong si Camilla. Hindi nga niya pinapansin dito si Benjamin. Pero sinabihan ni Benjamin si Camilla, huwag siyang gagalaw at manatili lang siya sa posisyon niyang ito. Pero hindi naman sumunod si Camilla. Humarap siya, pinagtatadtad niya ng baril itong si Benjamin. Pero alam niyo naman guys na adapt, nakuha, na inherit ni Benjamin ang mga nenang namatay niyang mga army. Which means, ang isa sa mga pinatay nila Hulkenberg na may ability na mag-block ng physical abilities, ng nen abilities, nakuha na yun itong si Benjamin. Rason kung bakit hindi tumagos ang mga bullets. At ang ginawa ni Benjamin in return, pinatay niya ang dalawang maids na tauhan nitong si Camilla. Pero si Camilla hindi niya ginalaw. Siguro nagiging tuso lang dito itong si Benjamin guys. Although alam naman natin na may untouchables, hindi din naman confirmed na members ng untouchables ang dalawang maids na yon. What if may ibinigay na orders dito si Camilla na gawin nila, i-pull off nila para patayin si Benjamin? Syempre uunahin at ipaprioritize ni Benjamin ang kaligtasan niya at ng kanyang army. Pinatay niya ang dalawang yon at sinabi niya kay Camilla na hindi siya nito malilinlang. Alam niya kung paano nagwo-work ang nen ability ni Camilla. Isa itong counter-active type na mag-activate once na mamatay siya. Therefore, hindi niya ito papatayin. Kaya ngayon napasabi itong si Camilla. Kung hindi daw siya papatay ni Benjamin, anong binabalak nitong gawin? Gugutumin daw ba siya nito hanggang sa mamatay siya? Bakit daw hindi subukang gawin itong si Benjamin?
Or baka nga daw kahit subukan niyang patayin itong si Camila sa pamamagitan nun, mas mauna pa siyang mamatay dahil sa isang curse. Dahil dito ay nakapasok ng isa sa mga members ng Untouchables, specifically si Moswana. Ngayon guys, para sa ating POV, para sa ating perspective, dapat pinatay na agad nila itong si Moswana. Pero syempre, nagiging tuso lang din sila dito. Hindi sila pwedeng gumawa ng ganung move dahil what if counteractive type din ang biglang nag-appear na assassin na ito nitong si Camila. Therefore, hindi sila nag-react at etong si Moswana mismo ang humiwa sa kanyang sariling leeg. Habang sinasabi dito kay Prince Benjamin na wag daw siyang mag-alala, i-accompany niya ito, sasamahan niya ito. Na para bang ang gustong ipahiwatig dito ni Moswana ay sasamahan niya ito sa pagkamatay nito. Dahil kung natatandaan nyo pa guys, kung paano nag-work ang Untouchables, kung paano nag-work ang ability nila, kailangan muna nilang mamatay. Kailangan nilang i-sacrifice ang kanilang sarili na para bang kaparehong-kapareho ito ng curse na ginagamit ni Beyond Netero. Then immediately after bumagsak ng bangkay nitong si Moswana, nag-activate na agad ang ability ng Untouchables, ang Dust in the Wind, Hell Fruit. At dito nga guys, makikita natin nag-activate ang curse, lumabas ang parabang kamay na merong ulo ng mga ghost at pumasok yun sa katawan nitong si Benjamin. Ramdam na ramdam nitong si Benjamin ang pag-activate ng curse dahil kitang-kita niya sa panel almost as if mag-violate ang kanyang katawan. Hindi lang yon, nagsisilbing parang symbol pa nga dito ang pagbabago ng appearance ng kanyang mga mata. Kung dati, normally, meron lang siyang isang pupil. Pero ngayon, parang nagkaroon siya ng isang Sharingan. Pero hindi nga ito buff, kung hindi, warning, na para bang naka-countdown na ang buhay niya. Ayon dito kay Prince Camila, hindi na daw siya tatagal ng kalahating araw. Which means, bago mag 12 hours, mamamatay na itong si Benjamin. Pero ang pinagtataka dito ni Camila, even after knowing that, bakit hindi kinakabahan si Benjamin? Ayon dito guys kay Camila, sa loob ng 10 taon, talagang iniipon at pinipilit i-activate, palakasin ni Moswana ang curse na specifically tumatarget dito kay Prince Benjamin. Which means, napakalakas nito guys. Kaya naman sa loob ng less than 12 hours, mamamatay na daw itong si Benjamin dahil kumpleto na ang curse. Pero ang rason na alam naman nating lahat kung bakit hindi kinakabahan si Benjamin is that kahit na hindi pa siya i-curse ni Moswana, mamamatay na talaga siya sa loob lang ng 10 hours. Bago siya patay ng curse ni Moswana, mamamatay muna siya sa TSK-17. Dito din, naisip nitong si Camila, oo, kakailanganin nga daw siyang gutumin para patayin. By that way, mamamatay siya naturally at walang magiging target ang kanyang ability na nangangahulugan na mamamatay talaga siya at hindi siya nito maire-resurrect. However, ang common na duration na itatagal ng isang normal human nang hindi kumakain, nang hindi umiinom ng tubig ay around 3 days. However, ang point pala dito guys nitong si Camila, may malupit din pala siyang training, may malupit din siyang pinag-aralan. Once na ini-slow down or pinapabagal niya ang kanyang metabolism, kaya niyang tumagal ng 3 months nang hindi kumakain, nang hindi umiinom ng tubig. Just imagine that. Nasa loob na sila ng Dark Continent or nasa loob na sila ng New Continent na ang target lang talaga prior ng expedition na ito, hindi pa rin siya namamatay. Which means, wala talaga silang magagawa dito. Kung papatay nila ito ngayon, gagana lamang ang Nen ability nito at mabubuhay lang ito ulit. Kaya naman binabastos dito ni Camila si Benjamin. Habang sinasabi na kung hindi siya nito papatayin, kung hindi siya nito babarilin, umalis na lang ito sa loob ng kanyang quarters. Pero nagsalita na dito si Benjamin guys, at dito na pinangilabutan itong si Camila. Sinabi niya dito na what if lagyan niya ng isang sakit itong si Camila, at ang sakit na ito ay impossible to cure. Imposible na magamot. Paano daw mangyayari? Iisipin daw ba ng ability ni Camila na ang pumatay sa kanya ay ang naglagay sa kanya ng sakit? Or ang pathogen mismo na pumatay sa kanya sa loob ng disease na yon? In case na yun ang mangyari, kung ang pathogen ang i-consider ng kanyang Nen ability na ang pumatay sa kanya, sapat daw ba ang aura, ang lifespan ng pathogen na yon para i-resurrect at buhayin ulit itong si Camila? Or sabihin na natin na okay, hindi na yun sapat para patayin siya. What if
lagyan niya ng sakit, lagyan niya ng disease, itong si Camila, hawahan niya ito, lagyan niya ito ng curse, ng illness, and after that, hindi siya agad mamamatay. Mauunang mamatay si Benjamin. Therefore, kapag namatay si Camila, wala na siyang babawian ng aura, which means mamamatay pa rin siya dahil hindi naman basta-basta siya makakapag-resurrect nang walang hinihigupan ng life energy. Kaya dito, kinilabutan itong si Camila. Hindi niya alam kung paano magre-react habang sinasabi dito ni Benjamin na hindi siya natatakot mamatay. Etong si Camila, takot daw ba siya? Dito na siya hindi nakapagsalita dahil alam niya na mamamatay na si Benjamin at kung gagawin niya yon, maaaring yun talagang isa sa way para patayin siya. And chances are, ipo-pull off talaga yon itong si Benjamin. Dahil makikita natin sa panel na ito, iniwanan na nila itong si Camila at nag-proceed na sila sa susunod nilang target, ang 4th Prince na nasa loob ng room 1004. What I think guys is, baka sa pagtalikod niyang ito, inirelease niya na din ng TSK-17 dito kay Camila. Na alam nyo naman guys, magte-take pa ng ilang oras bago umepekto, bago mamatay si Camila. At mamamatay muna si Benjamin bago ito mamatay. Ngayon guys, switching of scenes at makakarating naman tayo ngayon sa room nitong sila Serednik na currently nag-undergo pa rin guys ng training. Under ng state of Zetsu pa rin ang 4th Prince. Dito na napapaisip itong si Salkov. Kahit na daw napakatindi na ng announcement, literally, dumadagundong ang announcement, ang declaration na nagsimula na ang special martial law. Pero currently, walang pakialam si Serednik. Hindi man lamang nagwe-waver ang kanyang Zetsu state as if super confident siya na hindi talaga siya tinatabla nito. Na nagpapatunay lamang na sobrang intense ng focus ng 4th Prince. At hindi lang yon guys, ang isa din sa talagang kinakakaba nitong si Salkov ay after daw nito, nagsalita pa pala itong si Serednik. Kinausap niya itong si Salkov habang nasa under ng Zetsu state at hiningi niyang pistol nito, hiningi niya ang handgun nito. Na at first, syempre mapapaisip si Salkov para saan, anong purpose. Not until ma-realize niya na binabalak pala nitong si Serednik na labanan sila Benjamin at ang mga guards nito. Gamit lamang isang simpleng handgun. Considering na isang simpleng handgun lang ito guys, nothing special, no superpower whatsoever. Compared kila Benjamin na may dala-dala ng mga heavy firearms at marurunong gumamit ng Nen ability. Compared dito kay Serednik na wala pa ngang namamaster na Nen ability. Kaya pa lang niyang magpasok sa Zetsu state at yun na yun. Paano niya lalabanan sila Benjamin nang ito lang ginagamit? Pero dito din siya napaisip dahil may sinabi na naman itong si Serednik. Mamamatay daw siya pero fake na pagkamatay ang mangyayari. At ang gusto niyang gawin itong si Salkov, itago agad ni Salkov ang kanyang bangkay, siguraduhin niyang walang makakakita dito at wag na wag siyang mag-share ng kahit na anong information sa kahit na kasino man tungkol sa nangyaring ito. Lalong-lalo pa ang paggamit niya ng Zetsu state. Absolutely walang kahit na sinong dapat makaalam nito maliban sa kanya. Dahil dito pumasok sa isip ni Salkov na possible talaga na ang ability nitong si Serednik ay nag-activate once na nakapasok na siya ng Zetsu state. Siguradong may heavy constraints, heavy na mga condition and requirement din. Kaya kailangang pumasok nitong si Serednik ng Zetsu state. And also guys, since nasa Zetsu state nga siya ngayon, hindi siya nag-exit, wala pa siyang ibang state ng Nen na kayang i-activate at mini-maintain, siguradong ito daw ang isa sa mga requirements, ang isa sa mga conditions. Ito din siguro ang dahilan kung bakit nakuha nito ang vulnerability ni Teta. Si Teta daw kasi isang malupit din na assassin. Paanong hindi nalaman ni Teta kung anong nangyari sa kanya, gayong ganito nga ka-vulnerable si Serednik. So surely, habang nasa gantong state, sinubukan ni Teta na patayin si Serednik at nag-backfire yun sa kanya. But regardless of whatever it is, napakatapang naman daw nitong si Serednik para labanan si Benjamin at ang mga guards nito nang yun lang gamit, nang hindi pa yun namamaster, nang hindi pa yun nalalaman kung paano i-activate fully. Dahil alam din naman ni Salkov, nito lang natutunan nitong si Serednik na malaman kung ano ang kanyang Nen ability. At hindi lang yun guys, pistol nga lang ang dala niya. Sapat ba ito para patayin ng ibang mga prince? Pero naisip niya din dito na kung ganito ka-confident itong si Serednik, surely napaka-overpowered, napakadaya daw siguro ng Nen ability nito. To the point na dapat hindi malalaman ng kahit na sino kung paano ito nag-work.
Dahil once na malaman nila yon, magsisilbi yung weakness para kay Serednik. Kaya ang isa din sa pumasok agad sa isip nitong si Salkov ay hindi ang takot, hindi ang pangamba. Although ramdam na ramdam niya yun sa presensya ni Serednik na isang genius na nakakaisip nga ng ganitong klase ng mga ways, ayon sa kanya, sa konting oras na ito, sa napakaliit na panahon na pinagkakatiwalaan siya ni Serednik, sisiguraduhin niya na ma-expose niya ang ability nito. Therefore, mahahanapan niya ito ng butas. At sa pagkakataong ito guys, ay ni-raid na din nga nitong sila Benjamin ang room, ang quarters ng Fort Prince. Walang guard sa labas nito kaya winasak na agad nila ang kwarto nito. Pagkapasok nila dito, nakita nila na napakarami ng mga tao sa loob nito. Bodyguards, maids, pero ang pinakaunang pumukaw sa pansin nitong si Benjamin ay ang isa sa mga bodyguards na nag-a-attend ng NEN training ni Kurapika. Napaisip siya dito. Kinonfirm niya dito kung isa daw ba ito sa mga nag-a-attend ng NEN training ni Kurapika. Na sinabi nito na oo at dito na nga napaisip itong si Benjamin. Sa loob ng napakaliit na amount ng time, imposibleng matutunan ng isang individual na gumamit ng NEN na nangangahulugan na may kakaiba kay Kurapika. Kaya pinakuha niya ang bodyguard na ito. Sinabi niya na dalhin nito sa Ministry of Justice at doon nila ito i-interrogatin. Habang si Kurapika naman, binabalak na i-recruit nitong si Benjamin sa loob ng Royal Army. Dahil alam niya kung gaano ito ka-useful na mayu-utilize talaga nila ito. Nag-proceed pa itong sila Benjamin sa pagpunta sa deeper parts ng room ng Fort Prince. At sa pag-open niya sa isa sa mga rooms dito, nakita niya na nandito si Prince Serednik. Ang malala pa dito guys, hindi malamang ito nagpe-prepare na para bang binabastos talaga sila nito. Naka-enter pa rin ito ng Zetsu State. At first, medyo nababastosan sa kanya si Benjamin pero napaisip din siya. Bakit daw marunong gumamit ng NEN itong si Serednik? At nasa Zetsu pa nga ito na para bang napaka-vulnerable nito na hindi kinakabahan sa presensya nila Furikov. Ang malala pa dito guys, since nakakapagsalita nga si Serednik kahit na under siya ng Zetsu State, niloko niya pa itong si Big Brother niya. Pinaprovoke niya ito habang sinasabi na should we spar Big Brother, na para bang niloloko talaga niya ito. Pero bago pa man lamang niya makumpleto ang salitang yun, pinagtatadtad na siya ng baril nitong si Benjamin. At kitang-kita natin sa panel guys, nagland ito ng hit, tumama talaga ito. Without any NEN abilities na nagde-defend dito kay Serednik, for sure, mamamatay siya dito guys. Kaya dito'y napangiti na para bang proud itong si Benjamin na sino daw ang nagbigay ng permiso dito kay Serednik na magsalita. Siguro dahil akala dito nitong si Benjamin ay napatay niya na itong si Serednik. Kitang-kita ng kanyang dalawang mata, tumama ang baril na ginamit niya dito. Pero kung alam nyo guys kung paano nagwo-work ang NEN ability ni Serednik, maiintindihan nyo na kasama ito sa plano ng Fort Prince. Kasama ito sa binanggit niya kanina na once na mamatay siya, itago ang kanyang bangkay. Dahil kaya niya namang baguhin ang outcome na ito gamit ang NEN ability niya na tinatawag niya na Parallel Universe. Basically speaking guys, para sa mga nakakalimot na kung paano yung nagwo-work, nakikita niyang future 10 seconds ahead. Which means alam niya kung anong pwedeng mangyari sa hinaharap. At sa loob ng 10 seconds na yon, kaya din niyang baguhin kung anong magiging outcome. Kaya niyang baguhin yun. Which means, kung namatay siya dito, kung gugustuhin niyang mabuhay, pwedeng buhay pa rin siya at hindi talaga nangyari ang pagkamatay niya. Medyo magulo guys, pero we already have an explanation kung paano nagwo-work ang parallel universe nitong si Prince Serednik. At kung interesado kayo doon, ilalagay ko na lang ang link sa comment section. Pero dito guys, nagtatapos ang full chapter ng chapter 416. Para naman sa spoilers ng chapter 417, same time as usual guys. This coming Thursday, mga tanghali hanggang hapon, antayin nyo guys. Siguradong tayong pinakaunang makakapag-upload ng spoilers na yan. At pinakamahaba, pinakadetalyado. Kaya para ma-notify kayo once na ma-release natin ang video na yon, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at na rin nyo ng bell button. It is The Updated Weeb, and I will see you guys on the next one.